Okay, start. So, Bianca Marie, welcome, and good evening. And so, I'm here to present the uh, module 4, or not, hindi naman lahat ng module 4, which is the gender and development. And I entitled my presentation, or aka na infographics. Bali kasi kung lahat ng content ng infographics is nandito lang din. It's women in STEM. Pero hindi lang, itong mga ibabanggit ko is hindi lang majority instance, for general women na ito. So, gusto mo mag-start sa mga uh, data na gather ko. So, according to Business and Human Rights Resource Center, na around 1 in 5 Filipino women have also experienced violence and harassment in workplace. So, bali hindi lang to sa mga STEM field, hindi lahat ng mga babae nagtatrabaho ngayon. Women also face the unique challenge of unpaid care work. This refers to how the burden of domestic work, like taking care of children and cooking and cleaning the house, still usually falls on the women in the household, even if they already have day jobs. So, dito nakakasad lang kasi dahil nga, although nabigyan ng opportunity ng mga babae na magtrabaho para makatulong sa pamilya, hindi lang sila dumepende sa mga asawa nila, is parang nadagdagan lang din yung mga gawain nila. Kasi kahit pwede na sila, or parang ang nangyayari, ina-expect na rin sila magtrabaho. At the same time, ina-expect pa rin silang gawin yung mga household chores na dapat maghati sila since silang dalawa na ngayon nagtatrabaho. Which is, kaya mas dito nakikita lalo yung gender inequality sa mga kababaihan ngayon. Second is, according to Global Gender Gap 2024, the Philippines ranked 25th out of 146 countries. Although yes, sa mga previous na kanay, tayo, so bali bumagsak tayo out of 25. Unfortunately, nagre-remain pa rin ang Pilipinas sa highest ranked Southeast Asian nation. Bali, nangungunang Pilipinas sa mga Southeast Asian pagdating sa gender gap, kung saan yung mga kababayan ay mas naka-experience sila ng mga uh, like mga gap pagdating sa job opportunities, sa mga income, or mga treatment in general kumpara sa mga lalaki. So, mga kasal lang, talagang mga kasal. Pangatlo, according to STEM Leader Alliance, only 36% STEM graduates are women. And from that, only 46.2% are employed in STEM-related fields. Bale, sa 36% hindi lahat nakaka-graduate napupunta sa STEM-related fields na trabaho. Bale, parang 46.2% lang yan. So, hindi pa 100%, which is unfortunate na ulit. Dahil hindi na-utilize nila yung nag-graduate, yung mga napag-aralan nila, di nila kayang ma-apply sa totoong lugar ng pinag-aralan nila. Yeah, ayun. Ano ba yung mga possible causes o mga root cause ng mga ganun treatment sa mga kababayan sa mga article? Una is patriarchy systems. Etong mga patriarchy kahit noon ngayon nangyayari at nakikita pa rin to dahil nga sa mga anong tawag nun? Nangyayari pa rin siya kasi dahil nakagisna na nga, tsaka dahil nakikita pa rin to ngayon na kung saan yung mga lalaki is nakikitang sila yung may mas power, sila yung mas kayang mag-representatives. Bali, nakikita nila yung mga babae as pang household people lang na kung saan sila yung mag-aalaga ng bahay, mga anak lang sila. And nakikita lang yung mga babae bilang emotional distraction sa mga gawain nila, which is unfortunate. Kaya dapat matapos na to eh. Pangalawa is lack of access to education. Buti nga ngayon is na i-introduce na yung mga yung gender and society na courses. Kasi dahil noon talagang walang-wala yun. Kaya mas nagre-reign ang patriarchy systems. Pero unfortunately, madami pa rin mga hindi nakaka-access sa education, lalo na sa mga ganitong mga topics. Siyempre sa mga income and such, or minsan hindi talaga priority yung mga ganyan. Kasi mas gusto nila yung mga i-prioritize yung mga like academic, which is also good thing, pero maganda naman na i-prioritize ang academic, pero hindi dapat nawawala yung ethics ng tao. Pangatlo is gender stereotypes and role expectation. Ay nauna naman is masyadong ano ng mga gender stereotypes ng mga babae na dapat ganito lang yung mga i-action nila, dapat ganito lang ginagawa nila. Like, lalo na sa mga courses in STEM fields na hindi sila pwede sa STEM, ganito, ganyan. Kasi ang lalaki nga lang to, hindi nila kakayanin to, and such. Kaya, mas nakikita nila na dapat mga babae sa mga tourism lang, ganito, ganyan. Kaya, mas madaming na-discriminate na babae sa pagdating sa STEM field. Kasi mas male-centered yung field na yun. Kaya dapat mas madaming babae dito eh. Lack of representatives, lalo na sa politics, since mostly mga lalaki yung mga nandun. Ang nangyayari is nagdo-domino effects siya. Hindi nakikita ng mga kababayan na like, hindi nila kayang ma-portray yung mga sarili nila sa top. Kaya ang nangyayari, bumababa yung motivation nila, which is a bad thing. Kasi lalo na nakikita rin ng mga lalaki na, walang babae dito, kaya siguro kaya ang mga lalaki lang talaga yung kayang mag-gain sa mga ganitong position. Kaya, although meron na rin, buti naman, meron na rin tayong mga female representatives. Pero,
it's still not enough. Kailangan pa namin madami para mas ma-voice out, ma-voice out ang mga problems na naranasan ng mga kababayan. And glass ceiling, kung saan yung parang invisible barrier na parang pine-prevent na i-qualify yung mga, especially mga women, sa mga, para mag-advance sila ng mga position sa mga work organizations. So, which is, discrimination na rin. Although, hindi siya nakikita, pero nararamdaman ko ng mga babae. So, hindi pa naman ako nag-work. Siguro baka maranasan ko din yan. Hindi naman sana. Mataas ang expectation ko sa ethics ng engineering. Ganyan sana. So, ano ba ang possible na ma-combat natin mga ganong scenarios? Una is legal and policy reform, kung saan mag-form ng mga laws, policies para mas maprotektahan yung mga rights ng mga kababaihan at mas mabigyan ng opportunities sa mga job at yung treatment ng mga women in STEM and general na rin. Encourage shared responsibility. Encourage natin na hindi lang dapat yung mga babae gumagawa lang nito, na dapat sa mga bata pa lang, encourage natin yung mga lalakihan na pwede rin sila maglaba, pwede rin sila maglabas ng sama ng loob. Parang kung ano mga ginagawa ng babae is ituro na pwede rin nilang gawin at hindi dapat ipahiya yun. Okay. Ang third naman is yung male allyship and community involvement, kung saan ang role naman ng mga male is to challenge the norm, which is yung stereotypes na kung saan sila lagi yung nangungunan dito ganyan, at mag-spread ng awareness since ayun nga, majority sa mga lalaki is sila yung mga namumuno sa mga politics, o sila yung merong places sa mga politics, ito ganyan. So kapag may involvement nila, mas mapapabilis yung spread ng mga women empowerment and feminism, which sila rin naman makaka-benefits. And community involvement kung saan mga advocate ng mga kailangan gawain or mga pag-advocate ng mga dapat gawin ng mga lalaki or mga gawain ng mga babae para mas ma-empower sila. And all. Fourth naman is address gender-based violence. Huwag tayong hayaan nating malaman ng mga bata o yung mga ganyan. Kasi madalas yung mga gender-based violence kinakahiyayan, katulad ng rape. Kapag sinasabing rape, parang makakadili daw, huwag na pag-usapan yun, which is wrong. Dapat pinag-uusapan yan kasi violence yan, lalo sa mga ng tao. Hindi lang sa babae, kundi sa lalaki din. Kaya kung may mga ganyan, make sure na spread awareness. Pero syempre, let's still protect the identity ng mga naging victims. Spread awareness lang para malaman na may na-experience na ganito at hindi dapat nag-blind eye tayo. And ayun nga, spread awareness through social media, which is pinakamabilis na networking ngayon, education, sa mga mas i-promote sa mga courses. Dapat lahat is aware na ganito yung mga nangyayari, yung mga gender-based, sa mga gender, basta yun. Basta spread awareness. Okay. So, ayun yung mga gustong i-promote ng Gender and Development, which is or JD, GAD. Ito yung ang ginawa ng Philippines, which is a development approach that promotes gender equality by addressing the different needs and challenges faced by any gender. It aims to create equal opportunities and outcomes through inclusive and policies program. Dinevelop to ng Philippines in around 1995 bata. Yeah, I think 1995. Para since nakita nga nila yung mga problems na nagde-develop naman sa pagdating sa mga gender, na nakasenter sa gender, kaya mas ginawa to para mas mapabilis ng mga yung mga pag-aasikaso sa mga problema na pinaface ng mga women or in general ng mga minorities katulad ng LGBTQ+. So, sinenter dito ng GAD sa gender equality and gender equity. So, ano ba yung difference nila? So, sa gender equality, all individual records of gender have equal rights, responsibilities, and opportunities in the area of life. Bale, hindi nakikita na hadlang mo gender or sex sa mga gawain. At basta lahat sila may equal opportunities pagdating sa mga, sa mga responsibilities, opportunities sa mga job, hobbies, ganyan sa areas of life. So, para naman sa gender equity, this refers to the fair treatment of all genders, taking into account their different needs and situations. Bale, sige, aminin naman talaga natin na merong differences ang gender ang mga babae sa lalaki. So, dito nila binibigyan consideration yun. Kung saan, like sa mga pagbubuntis ng mga babae, like, sa mga pagbubuntis ng mga babae, yung mga periods nila, ganito, ganyan. Bale,
like lalo na sa mga scenarios, mga workplace dun bibigyan ng, ah, dun bibigyan ng parang excuses kasi siyempre hindi madali yung mga gano'ng senaryo, lalo na bilang babae. So, dun yung pinagkaiba nila. Bale sa equality, lahat equal sila kahit anong gender, sex mo. Pero siyempre, sa equity naman, ito naman yung parang binibigyan consideration yung pagkakaiba talaga. Pero fair treatment, hindi yung inaabuso ng isa dahil lang sa ganito. Tapos yung isa is no. Kaya maganda na hindi lang dapat equality, hindi lang dapat equity, which is both. Dapat silang magkasama. So, ano ba yung benefits kapag ma-achieve natin yung gano'n? So, in terms of this, sa workplace, pero in general na rin. So, improves performance. In terms of workplace, siyempre, since babae and lalaki and all general na lang din, like no discrimination at all. Pagdating sa workplace, mas magiging maganda yung performance ng, sabihin natin, ng company or ng mga employees since madami rin sila, nakikita yung diversity, nakikita nila na welcome sila, which is a good thing. Pangalawa is safe space. Nakikita nila na dahil nga merong ganun gender equality at gender equity sa isang lugar, nakikita nilang space sila mas ayun nga magaganda yung performance nila at mas nape-perform nila yung mga duties nila better. Enhance motivation and creativity. Since ayun nga mas madami yung mga nayu-utilize without discrimination, mas nayu-utilize natin yung mga talent ng mga tao. Like siyempre yung mga babae may silid-silid silang, ideas na hindi na nakikita sa babae and vice versa or I mean lalaki and vice versa dahil sa mga experience nila. Kaya mas naka-enhance natin yung motivation and creativity natin. At dahil sa tatlong 'to, mas nabu-boost siyempre natin yung economic growth kasi lahat nagtutulong-tulong. And example nito is dito sa nakita kong data, I mean ditong news sa Women's Co-op formed in Occidental Mindoro. So according to Philippine Information Agency, nagkaroon ng ah, Women's Co-op or Agkawan Women's Consumers Cooperative or AGWOCOCO. Bale mga babae sila na nag-form sa Municipality of Loob. Bale ang nakakapag-generate sila ng income through fish processing and hopes to expand into their business ventures now that they're officially recognized as a cooperative. Bale, dahil sa gender equality at gender equity na hinayaan nila yung mga women mag-centralize ng ganitong cooperation, nagkaroon sila ng nagkaroon din sila ng goal na kung saan gusto nila mawala yung middleman or yung parang sa mga cooperation na parang kunyari ako yung source tapos ibibigay pa dito sa middleman para ibigay sa mga consumers. Gusto nila ma-eliminate yun para like direkta na ano sa kanila yung mga consumers na kung saan kasi yung mga middleman sa kanila is sila yung nagbe-benefit sa mga Lux products na parang pinapatungan lalo na kung saan lugi sa consumer, lugi rin sa mga sa kanila, like since sila sa kanila primarily nanggagaling yung mga products. So, nagkaroon sila ng parang pagkakaisa and unity para mas mag-develop ang nila, ang kanilang municipality of Loob, which is a good thing kasi dito nakikita nga natin yung economic growth, nagkakaroon ng improved performance, nagkaroon ng safe space sa nila municipal nila at nagkakaroon sila enhanced motivation and creativity. Mas naiisip nila yung mas na nakaka-improve sila ng mga panibago pang mga business ventures na pwedeng mas improve pa ng municipal nila, which is yeah. And ito ang aking infographics. Bale, lahat ng mga sinabi ko is nandito na rin. So, yeah! No cut, natamad na akong mag-edit. Thank you po.